experience. Amen. Sino po yung naranasan yung pasensya ng Lord? Amen! 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 The glory of the Lord, yung hindi mo siya makontain kasi napaka-bright ng kanyang presensya. Amen! And kanina, yung alam mo yung ano niya, yung banner ng Lord, it really, really flows and clear. And every pag-move ng banner ng Lord, grabe yung Holy Spirit. Grabe yung move ng Holy Spirit. And yun yung sinasabi ng Lord, as we worship Him in spirit and in truth, talagang kikilos at kikilos ang Lord. Amen? Tayo'y napuspos sa ating pag-aawit. Yun po yung patikim pa lamang. Amen? Are we excited for the main course? Amen. So today, the Lord sent us kasama na natin siya. Actually, siya ang mabuting may bahay ng ating pinakagwapo. And SA ng Lion at pinadala ng Lord ang kanyang Iron Lady. Ang Iron Lady ni Iron Man. Ang ating magandang Nanay Joy. Binibining maligid. Kanina po, madalas kami magkapareho ni Pastor. Alam niyo po ba na hindi si Pastor ang nag-pray kanina? Napansin niyo? Hindi niyo po ba napansin na nag-iba ang boses ni Pastor? Because the angels pray for us. Kanina. Kasi habang nagpe-pray siya, talagang may apoy na. So, thank you sa apoy. At alam niyo ba, lahat ng praise and worship dito kanina, ang liliwanag nila. Grabe, sabi ko, Lord, totoo ba to? Thank you, Lord. May mga shadow sila na maliliwanag kanina. Kaya sabi ko, thank you talaga. Grabe yung pagsama ng Panginoon. Amen po. Alam mo na. Bakit na? Glory to God, ang dami natin. Para yung attendance natin, hindi natin gumagawa ng 50. Glory to God. Glory to God. Okay, declaration po. Luke 14, 18, 19. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set the liberty them that are bruised, to preach the acceptable years of the Lord. Amen. Okay po. Sabi ko ni Tate Alan, nag-ano po ako sa kanya, sabi ko sa kanya, sabihin ko kaya kay Pas G, ibigay muna sa iba. Kasi baka maumay sila sa akin. Kasi ako last week, tapos ngayon na naman. Baka maumay sila. Oh. Amen. As part of the ROD, so naniniwala po ang gawain ng ROD that as we plant a seed to the word of the Lord will do the multiplication. At nakikita po yan. Nakikita po yan. Glory to God. See how the Lord has been blessing the Lions group. Glory to God po. And it's because of the faithfulness of their heart. So let this seed be a seed of love, of faithfulness of the Lord, na ibibigay namin sa aming mahal na Nanay Jory as a seed of love of God. Thank you, Lord. And, okay, thank you po sa seed ng ROD. Bless you, ROD. Talagang ang pagpapala ng Lord, talagang grabing dumadaloy po sa ROD. At patuloy kayong dadami, patuloy na ang lahat ng ROD ay sasambalang sa Espiritu at katotohanan. Ang pagpapala sa
pamilya ay padadaluyin ng Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ng Panginoon, kasama sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen po. Sabi ko baka maumay sila tatay. Sabi ni tatay, alam niyo po ba na isang linggo lang ako magpapahinga, meron na naman po ako sa JBL po. Ay nako. Pero talagang ganun po. Pag tayo tinawag, sabi ko nga po, ang maiiwan natin na legacy ay yung pagsunod natin sa Panginoon. Di po ba? Ngayon po, ang akin pong ipipreach, manalangin tayo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, O God, na iyong itinisenyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa mga angels na pinadala mo sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, dahil ang araw na ito, O God, ay aming kapakinabangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong sasabihin sa amin, O God. Gamitin mo lang po ako, Panginoon, na maging tagapagsalita mo. Tago mo nga po ako sa iyong likuran. At Lord, buksan niyo nga po ang mga puso namin at isipan, O God, upang maintindihan po namin, Panginoon. Lalo na po sa series namin ito, O God, na family series, O God, na Lord, magiging maayos ang bawat pamilya, O God. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa pagkakataon, O God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, tinatas ko sa iyo ng may papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord. Bali po, ako po ang naatasan sa letter M, model. Diba? Pag model, diba? Thank you sa aking outfit. Pastor Ratulin, thank you. At sa aking hair dress na nakasuot ngayon. Napansin nyo, ngayon lang ako nagkilay. Kasi nga model. Di ba pag sinabi nating model, alam na natin yan, ginagaya. Amen. Pagka, kung ano yung makita natin sa kanya na maganda, gusto natin, gayahin natin. Amen. Amen po. Sa family series po, sa letter M model, ang nagiging model po ng ng mga anak ay ang nanay. At tatay, syempre. Kasi iyon yung umuhubog, nagpapalakas, lagi nilang kasama. Amen po. Ngayon po, yung family series na yan, na model ay, ito ba? Right? Right. Ayan. Sige po, basahin po muna natin ang Word of God. Palitan po tayo, hani po, kasi medyo mahaba-haba yan. Mga taga-Efeso 5:21-33. Okay. Ako 21, tapos sunod na. 21. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat, 23, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. kaya kung paano napasakop ang Iglesia kay Kristo, dapat din magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. 26. Upang magiging na ito tapos sinisip sa pamamagitan ng pagbuhugas sa tubig at salita ng Diyos. 27. Ginawa niya ito para maiharap niya ang kanyang sariling iglesia ng maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang pagmamahal sa kanyang asawa
29. Ay, ano na? Oo, 29. Ako na lang ang babasa nito. 29. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo sa kanyang iglesia, sapagkat mga bahagi tayo ng kanyang katawan, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa siya sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Napakalalim ng kahulugan ng ministeryong ito. Ngunit, ang tinutukoy ko ay si Kristo at ang kanyang iglesia. Kaya, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong mga inyong asawa. Amen! Amen po, ha? Sino po ba hindi mga asawa lang? Ayan po yung title. Asawa. Hindi po pwedeng mababawasan ng isa. Amen po. Amen po. Hindi siya pwedeng mabawasan. Kasi, sige, try mong bawasan mga ilang panahon, ilang mga taon-taon, alis yung A. Sawa ang natira. Diba? Sawa. Tapos, ilang taon. Nabawasan ulit ng S. Awa. Diba? Awa. Oh, mga, talagang naalis ulit. Pag inalis natin yung W, ano natira? Mali. Ang natira po dyan ay anak. Ano natira? Naiwan na. Anak na. Diba? Okay. Sino dito ang nagsisisi kasi sino? Ako, aamin ko, hindi ako nagsisisi. Diba? Lalo mo si Ate Marie, naku, kuday. Pag pinagsisihan niya si Kuya Anthony, ewan ko na. Ay, nanonood. Nanonood si Tatay Ala. Hindi, ay nako. Never ever sa buhay ko napagsisisihan ko ang aking pinakamamahal na asawa. Amen po. Makikita natin dito. Magiging testimony ko po kasi ang pamilya namin. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-testimony ng iba. Baka ako'y ma-demanda. Okay po. Amen. Kasi ang asawa po talaga, pag naka-align sa Lord, ay malaking blessing po. Kaya hindi basta-basta, ha? Sino mga dalaga? Wow na siya. Magiging ano? Diba? Mga pinata. Paspay. Hindi ka pwedeng tumas ng kamay. Paspay. Wala pa kayo binibigay na ano, ha? Oo. Andiyan naman po si Pas Marvin. Pag kumuha kayo ngayon sa kanya mamayang gabi, isisend ko sa inyo. At promise, hindi niya po yung pinaalam sa iba. Talagang for your eyes only lang. Okay, asawa. Offline. Offline. Ay, hindi. Nag-o-offline si Pas Marvin. 24/7. Ito po, upang lumaki ang mga anak na matuwid, pagtibayin ang buhay mag-asawa. Acceptance. At pag sinabing acceptance, hindi yan pinili. Ha? Ito po sabi sa Romans,
Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will give glory. Diba? Hindi po yan pinitigil. Sino po ba yung asawa ditong pilit? Ha? Sino rin dito yung asawang pinilit ka talaga? Siya. Amen. Nung po kayong magliligawan, hindi po 100% boto. Halimbawa kami mag-partner mag-asawa, hindi 100% yung lahi ko boto sa kanya. Lalo naman yung lahi niya, hindi boto sa akin. Kasi alam naman natin na buhay, ako po ay hindi putok sa buho. May nanay din ako, may tatay din ako. Kanya lang po, iniwan ako ng 9 months. At sa lola, sa mga tiyuhin, tiyahin, doon po ako lumaki. Siyempre, panahon noon, mahigpit, di ba, grabe yung pinagdaanan na pagpapalaki sa akin. Pero, tayo po, halos karamihan, ipinaglolobong natin. Di ba? Kahit, ay, sasabihin ni friend mo, ay, wag yan, kasi, babae yan. Hindi! Bulag tayo sa katotohanan. Pag tayo ay umiibig, accept mo lahat. Konti lang ang kita niyan. Accept mo yan! Naku, mahihirapan ka dyan kasi, ano yan ang taas na pinag-aralan mo, tapos yan lang ang puko na, hindi! Gusto ko yan! Sabi nung nanay at tatay, anak, pumili-pili ka naman. Mukhang saan gano'n yan. Eh, gusto ko yung pugi-pugi ako dyan! Amen. So, hindi tayo pinilit. May iba nga nag-pray. Nag-pray. Lord, bigyan mo. Pero, pagdating ng oras, sinisi yung Lord kasi alam mo ba, pinilit mo yung sarili niya. Hindi, bigay mo na to, Lord. Meron kang sinadjust eh. Diba? Oo. Diba, Pus G? Pero sure ka naman. Pero sure ka naman doon sa suggestion. Amen? Parating na! Diba? Lahat tayo, nung nag-asawa tayo, pinili natin yun. Pinili natin siya yung makakasama. Kaya nga kumanta nga tayo ng ano eh. Maging sino ka man. Diba? Sabihin man. Diba nila? Nabulag ako. Ako'y umiibig ng tapat sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mahal kita maging sino ka man. Diba? Yung pa yung kinakanta natin kasi in love tayo. Pinili natin siya. Amen. O sige nga. Paninindigan ba natin yung pagkakapili natin sa Kanya? Amen! Malalaman natin. Yun lang. Amen. Glory to God. Yeah. Merong S. Submission. Kasi, naging kasama mo na siya eh. Ano yung binasa natin kanina? Di ba? Mga babae, pinulahan pa o ni Pasran di talaga. Magpasakot kayo! Magpasakot kayo! Ulitin niyo mga babae! Ang hina! Hina, magpasakot kayo sa inyong asawa gaya ng pagpasakot. Pas, pakitiin, pas. Pakitiin. Pas, pakilakas po. Pakitiin po. I feel you, kuya. I feel you. Magpasakot. Amen po ang mga babae. Magpasakot. Pero, ano yung muna? Magpasakot kayo sa isa't isa. O, bawi. Magpasakot sa isa't isa. Hindi puro babae. Aba. Diba? Go na! Okay. Amen.
Magpasa, mga babae, magpasa kayo. Kung yung to sa acceptance, bulag na bulag ka na. Pag dito sa submission, bakit ayaw mo? Amen. Nung ginusto mo yan, hindi ka nasaway. Alam mo na may pass. Alam mo na iyan ay ganyan lang kita. Ganyan na naman talaga na eh. Bakit? Sorry na. Bakit ngayon? Parang nagsisisi ka. Amen po. Nasaan yung, balikan mo yung unang-unang letra. Di ba? Submission. Alam niyo po, umpisan ko na yung namin tatay. Minsan natatawa si Pas Marvin. Kasi, alam niyo mas tatay malaki, di ba? Hindi niya makapag-medyas. Ako po ang nag-medyas. Katabi niya na yung medyas, hindi niya kaya isuot. Kaya minsan nagtanong na ako wala pa ako sino nag-medyas sa'yo? Diba? Pero sa mission, mahal ko. Hanggang ngayon. Alam mo, eto po. Akala nga namin yun na Kuya Marvin, tapos na yung papasabog ng ira. Buti na lang yung dalawang pastor, may pagsasubmit din kay Tatay Ana. Kasi minsan po, bigla kami pasasabugan. Ang mahirap po tatagin po sa atin. Submission! Hindi ako maganda mo. Ha? Minsan may ugali yan, magtatakip yan ng kumot. Isasama niya ako, no? Akala ko, okay, yes! Bigla lang pala magpapasabog sa mga. Hindi mo pwedeng awayin. Submission. Diba? Kasi tinanggap ko siya Tinanggap ko siya. Yung kakulitan niya, kasama na pagkatao niya yan At yan yung ginusto mo. Submission. Diba? Alam mo na mahihina yung niya. Ito mga babae. Halos lahat ngayon, ang babae ay nagtatrabaho. Tama. Diba? Halos lahat. Kasi naranasan ko din pong magtrabaho. Pero, nung ako po ay time na, dumating kasi yung time, kung naalala niyo, naikwento kong nalumpo siya, namuntik siyang operahan ng 2 paa. Hindi talaga siya makakilos. Wala po akong magawa kundi magtrabaho doon. Lumapit kami sa simbahan. Ang alam ko lang po noon ay mag-manicure at pedicure. So, sa 1,000 mahigit na membro, tinawagan sila ng pastor at minsan kinausap sila, nabigyan ako ng pagkakakitaan. So, ang ginawa po nila, schedule sila every day. Kung ilang tao yung ngayong araw na ito, at yung po nagiging konsumo namin. Pero tinulungan naman po kami ng simbahan na naglalagay sila ng grocery sa pintuan, hindi sila nagpapakita madaling araw nila. Kaya ako nalalaman yung kapitbahay namin chismosa. Ang lakas ng CCTV. Sinasabi sa amin. Pero alam niyo po ba, hindi ko man lang sumagi sa isip ko na tamuyawin ko si tatay. Alam niyo yung salitang tamuyaw? Yung parang ipadama ko sa kanya na inutil ka. Alam niyo po, pag umaalis ako, 3 o'clock na madaling araw, gigising ako para pagluto sila ng hanggang merienda nila sa hapon. Naka-prepare. Kasi ang mga anak namin is maliliit pa. Hindi pa mga nag-aaral. Nag-aral na. Meron ako yung panganay ko, yung special namin ay nasa kinder. Kaya nga kami nakakilala dahil sa kanya, sa pag-aaral niya sa kinder. Tapos, uuwi ko ako ng madilim na, daan muna ako ng palengke.
para pagdating ko po, yung dala kong pinamili, aayusin ko po yun para kinamatahan. Hanggang sa dumating si tatay, ganun po yung trabaho namin. Ganun yung nagiging sistema namin. Never ko siyang pinagsabakan. At dumating din po yung time na nawalan din, naging okay siya at nagtrabaho po siya ulit. Tapos biglang nawala ang Surge Chocolate. Wala na naman po ako iba. Kasi po pag may trabaho yan, hindi po ako lumalabas ng bahay. Sa bahay lang po ako, tutok po ako sa mga anak namin. Nawalan ulit siya, umapply ako na sa Robinson. Yung seasonal na tinatawag, yung from September to January, yung kalakasan ng mga department store. Pumasok po ako sa ganun. Alam niyo po, kasi wala siyang trabaho nun eh. Siya ngayon ang naiiwan sa bahay namin. Pero alam niyo po, kahit siya ang naiiwan sa bahay bilang tatay, hindi ko po yan inuutosan. At yung ATM ko po, pero hanggang ngayon naman, aminado ako, hindi ako marunong mag-withdraw. Hanggang ngayon yan. Yung ATM ko po nasa kanya. Kasi kung ano man yung kailangan nila, gusto nila kainin, nabibili niya. Kasi ako po ay laging closing sa Robinson. So, talagang pong ang oras ko po is, uuwi po ako ng 1:00 ng madaling araw. Bago po ako matulog, sinisigurado ko po muna na may lulutuin ako bago umalis. Kasi si tatay hindi naman po kahit gano'n, nagsiservice po siya. Kung saan may gagawing aircon, gano'n po yung naging buhay namin. Dahil na, nakakilala na kami nun sa Panginoon at naintindihan mo ng po sa mission. Amen po. Kayo, tanungin ko. Alam niyo po, napapansin ko lang. Pag yung babae, kasi may mga na-counsel din po ako na ano eh. Ang problema po kasi sa mag-asawa, laging pera. Amen? Pangalawa, third party. Amen? Nung nagka-counsel ako, kasi pinag-aral din ako ng counseling ng church namin. Kasi nga, kung ano nakita nila. Basta pinag-aral. So, mga nakakal kami. Ang problema po doon is yung mga babae na mas malaki ang sahod sa lalaki. Hindi po sa nai-insecure ang ibang lalaki. Ginagawa po nila katulong ang mga asawa nila. Amen po. Kasi alam mo, bakit? Mas malaki naman ang sahod ko sa kanya eh. Ito magandaan. Diba? Girls, mother, tinanggap natin yung asawa natin dahil mahal natin yung tandaan niya. Bumalik kayo sa acceptance. Alam nyo? Tapos, minsan nga po, naka-encounter ako, sinabihan niya asawa niya ng bobo. Diba? Kasi nagagalit siya. Kasi ang hina daw ng kita. Tapos siya, ang lagi niya di inaano sa akin, kasi mataas yung pagod siya pagdating. Kaya pag makalat, nagagalit siya sa asawa niya. Kahit ang mga asawa natin ay may katama. Still. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi niya siya pwedeng love, ligpit naman tayo. Alam niyo ang gawin niyo? Sabayan niyo siya sa pagliligpit. Sabayan niyo siya sa pag-aayos na kung ano yung nakita niyo, kalat. Huwag niyo ipapamukha sa asawa niyo na inutin siya. At huwag niyo ipaparamdam sa asawa niyo na mas malalaki ang sahod natin kaysa sa kanila. Nakakababa ng moral sa isang lalaki yan. At lalo na yung sinisigaw-sigawan, kaya sila naghahanap ng iba. Tandaan nyo yan. Ano ka ba? Kunin mo na! Ano ka ba kanang ako ng papel? Katulong ang hinanap mo! Naging baldado na lang naglasak. Amen!
Mahal ko yun. Hindi mo matino na Wag ako. Wala ba? Wala dito. Amen. Submission to mga girls. Pero ganun din naman yung lalaki. Mag-submit din naman kayo sa asawa ninyo. Kasi, hindi naman, porkit bida kayo ngayon, kinakampihan ko kayo, ngayon, na akala nyo kinakampihan ko kayo, akala nyo lang yan. Ha? Amen po. Pero po, paggalang na po sa mga asawa natin. Kasi sabi nga ni Pastor Marvin, alam mo ate, na-realize ko, ang babae gusto niyang pagmamahal. Pero ang lalaki gusto niyang respeto. Amen po. Kahit anong itsura ng asawa natin. Respetuhin natin. Bakit? Bakit kailangan natin respetuhin? Bakit ka ulit sa ano? Acceptance. Pinanggap mong pangit yan. Wala dito. Uy, pogi yun. Ang pogi ng mga tinanggap mong ganyan yan. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi po kasi akala ko po magbabago. Diyos ka ba? Tandaan niyo mga kapatid, ang Panginoon lang ang makakapagpabago. Kung adik yan, nung ginusto mo, at nag-a-addict pa rin siya ngayon, ginusto mo, di ba? Amen? Inuhot mo sa Lord. Pag nagre-reklamo ka na, inuhot mo sa Lord, Lord. Kayo ang magpapabago. Amen po. Di ba? Kung pangit yung naging asawa mo, ang may dalhin mo sa ano? Ay, hindi na. Ginagamitan ko na lang siya ng brilliant. Oh, advertisement. Amen. Ang gano'n mo na si Tayan. Amen po. Hindi yung kakayanan. Kung kailan na andyan na kayo at saka ka nakakita ng mas gusto mo. Hala. Wala dito. Diba? Tsaka ka nakakita ng mas gusto mo. Diba? Girls, mother, balik tayo sa acceptance. Hindi po siya pwedeng mawala. Amen po? Sumunod. Assurance. Ito na. Kakampi ko na kayo. Assurance. Assurance na pagiging mag-asawa ay Efeso 5. Mga lalaki, basahin nyo. Ang lalaki, basa. Oh, amen, di ba? Mahalin nyo daw. Mahalin nyo daw ang mga asawa niyong babae. Naalala nyo, last, pag may pagmamahal, may pagtatama. Kung yung asawa niyong babae ay nakikitaan nyo na nga ba, sumusobra na to ah. Diba? Dahil sa pagmamahal nyo sa kanya, kausapin mo, sumusobra ka na, huwag mo akong intayin. Amen. O hindi, alam niyo po, ang mga lalaking tahimik, mas matakot kang magalit. Mas mabuti pa yung lalaking bungangero. Ayaw mong sabayan niyan. Pero yung lalaking tahimik, ilang Amen. Sa kanya si Kuya Mari. Lalaki, mahalin niyo. Alam niyo, nagtataka ako dito sa pag pumunta na ng Saudi. Hindi ko na nilalahat. Pero parang karamihan po. Pag napunta ng Saudi or sa ibang bansa, nakalis sa Pilipinas, para silang nasa time travel. Napapalta ng mga napapalta ng mga status. Yung merit nagigising. Bakit kaya ano? Dinadaanan silang special. Diba? Wala pa sa immigration. Turo nyo kaya sa akin niya para kapinitatin mo. Eric na po ako.
ang babae, ang gusto niya, assurance ng pagmamahal mo. Kung yung lalaki, ang gusto niya, respect at submission niya, kaming babae, assurance ng pagmamahal mo. Hindi yung pag nakatalikod na kami, may mahal na kayong iba. Amen. Tandaan niyo po. Sasabihin niyo, nasan yung mga anak natin siya? Namin doon. Pag kasi ang nakikita ng mga anak niyo, kung paano kayo magsunurang mag-asawa, kung paano ang pakikitungo niyo sa bawat isa, tatanim niya sa anak niyo. Amen po. Pag nakikita ng mga anak na yung tatay nila, mahal na mahal yung nanay nila, ay, promise, ang titino ng anak natin. At pag nakita nila na yung nanay nila nagsasubmit sa mga tatay nila, promise, magagalang ang anak natin. Amen po. Mahalin natin ang ating mga asawa kasi pinili mo yan. Kung ngayon nagsasama na kayo, ay bungangira na yan, patay ka na. Pinili mo eh! Kung kinapang ka, nagpagapang ka eh! Kung pinigot ka, nagpikot ka. In-accept mo! So, umpisa pa lang, in-accept mo na. Amen po. Congregation, hindi basta-basta ang pag-aasawa. Amen po. Kasi ito pang habang buhay na to. Ang makakapag-iwalay sa inyo, kamatayan na. Kahit sabihin niyong hiwalay kayo, hindi pa rin sa mata ng Diyos. Amen po. Mahalin. Mahalin natin. Mga lalaki, mahalin niyo kami. Kasi pag hindi niyo kami minahal, iyon po yung assurance sa pamilya na kailangan. Kasi, pag ang lalaki mapagmahal sa asawa, sure all, mahal niya ng mga anak niya. Amen. Amen? Amen po. Merong working. Pagtatrabahuhan. Hindi yung isang tao lang ang magtatrabaho, isang tao lang yung magmamahal, magsasubmit. Hindi ganon. Pareho kayong mag-asawa. Sabi nga, walang taong nasusuklam sa sarili. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Pinapakain at inaalagaan. Kasi iniingatan niya. Ibinibigay niya ang lahat. Amen. Nung ikinasal, kanino ibinigay ang aras? Sa bulso ba ng lalaki? Sa babae, di ba? Ngayon, yung babae, anong sinagot sa lalaki? O nakalimutan nyo na? Tinatanggap ko ang pinaghirapan mo at ito ay iingatan ko. Iyon po yun. Iyon. Ang simbolo ng coins. Yung lalaki ang magbibigay sa babae. Nanay Jory, ang gastos ng asawa ko. Tanungin ulit kita, ginusto mo ba? Ginusto mo. Kaya nga sabi tayo, ang pisa pa na. No return, no exit. Kaya nga, minsan meron kami mga kasabihan na babae na ang pera
asawa ko ay akin. Akin. Ang pera ko ay akin pa rin. Paldo. Paldo. Amen, di ba? Hindi mo pa nakakuha ng pera. Complete na yun. Yung buong sahod mo kung Oo, kompletado na. Para sa may pautang eh. Pag ang Lord po ay, pag sa Lord kayo talagang namumuhay mag-asawa, masusunod niyo yan. Alam niyo mga babae, di ba ang sabi? Pag-iingatan ko. Alam niyo kami pong mag-asawa hanggang ngayon, minsan one time, nagchichikahan kami ni Pas Marvin na ipakita ko pa sa kanya. Nakalista po lahat ng ginagastos ko. Although hindi yan tinitingnan ni tatay kung magkano yung, ano ba yung mga nalista. Ang titingnan niya lang yung total cost. Ay yung total ng gagastusin namin sa bahay. Alam niyo po, ipapasok ko dyan sa working ang pagpapalaki ng anak. Nung po si tatay ay wala pa dito, ang sweldo po niya ay may mga sobre kami. Pang ilaw, pang ganito, pang ganyan, pag etc. Di ba doon po ay sabaduhan, kisenas katapusan ng sweldo. Bawat sweldo po niyan, tinatanggalan po ng portion ng pang ilaw. Tinatanggalan po ng portion ng pang tubig. Kung ano po yung matitira at lalong higit po sa lahat dahil nagkagatas pa yung anak namin, ay tinatanggalan po din po yun ng sure na panggatas at pangbigas. Kasi yung ulam, kayang-kaya na po yan. Ganon yung inaano ko po sa asawa ko. Sinasabi ko sa kanya, oh, eto ang pera mo. Ilalagay natin sa ganito, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Sa palagay mo, may pang-inom ka pa. Diba? Nung hindi po siya Christian, nung hindi kami Kristiyano, take note. Nasa kabila pa kami. Alam niyo po yung pera niya para magkasya, isinusugan niya. Para po magkasya. Kasi, ang lagi ko sinasabi sa kanya, itong mga nasa sobre, hindi natin to pwedeng utangan. Uutangin mo muna, kasi utangin muna natin yung sa tubig, kasi wala pa namang bill, kalukuhan mo may babalik ko. Ano niloloko mo yung sarili mo? Uutangin mo yon. Dadating ulit yung sweldo mo. Kukuhaan mo yon nang inutang mo, nasa na ulit yung pandagdag mo sa pantubig. Di ba? Pag inisip nyo, kaya ako po, alam niyo po, hindi po, glory to God. Mula nung nag-asawa kami, never kami nakaranas na naputulan ng tubig at ilaw. Tama, kuryente. Hindi kami nawawalan ng, hindi kami pinuputulan ng power. Kasi laging iyon yung ginagawa ko. At po nung siya ay nag-abroad na, ang mga anak namin ay elementary na. Nakakaintindi na. Alam niyo po, glory to God sa binigay na wisdom ng Lord, ang padala po niyan, pag dumadating, kasama ko po yung mga anak ko. Nakaupo kami, at sinasabi ko, ito yung sa tithes, ito yung padala ng tatay niyo total. Ito yung sa tithes, sa etc., sa etc. Ito yung bawat, isang buwan na allowance nyo. Pag nawalan yan, ang allowance nyo yan, wala na kayong hihingin sa akin. Kasi nakita niyo kung magkano na lang. So, ano ang lesson doon? Isama mo ang mga anak mo sa planuhin nyo. Huwag niyo po silang i-itsapwera. Para lumalaki sila na naiintindihan nila ang pamumuhay. Amen po? Hindi po, di ba yung iba ang sasabihin, hindi, ginagawan ko ng paraan. Kaya tingnan nyo yung mga anak kong makahingi. Kasi hindi nila alam na ganun lang ang padala. Dapat po, ini-involve natin sila para maintindihan nila na hindi sila pwedeng sumobra sa kota. Amen po. At iyan po, na hanggang ngayon, iyan ang pinagmamalaki kong natutunan ng mga anak.
malayo siya. Pero po, ang malaking disiplinang nakuha ng mga anak namin ay ang disiplina ko. Alam niyo po, yung iba, laging dinadaing sa amin, yung mga tagaw nila, luwa na, hindi pa sila maintindihan ng anak nila, hindi pa nasa wife. Pero po ako ngayon, dalagat binata na. May special pa akong anak. Pag tinignan ko po, alam niya kung ang tingin ko ay sinasaway ko siya. Alam niya rin kung ang tingin ko ay pinapaalis ko siya. Alam nila kung ano ang ibig kong sabihin. Amen po. Nakukuha po sila sa tingin. Bakit? Kasi si Tatay Alan, nakukuha ko rin po yun sa tingin. Nakukuha. Pag iyan ay nakasobra na ng pagyuyok. Comment nyo na yung mayos ka daw. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng lagi tayo nagbubunga nga ito ha. Mga babae, wag po tayo lagi magbubunga nga. Kasi po hindi yan musika sa tenga ng mga asawa natin, ng mga anak natin. Visit po yan, sorry sa word. Nakakatulig ng tenga. Oh, mag-take note na. Take note tayo, take note. Alam niyo po yung naiinis. Eto ha, kakampihan ko mga lalaki dito. Kasi po, may mga na-encounter ako na narinig pa lang yung yabag ng asawa. Takusa. Nakahanda na yung sasabihin. Hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari sa daan. Hindi mo pa nga pinupusura. Di ba? Kaya tuloy, yung asawa nyo, naghahanap tuloy ngayon ng tahimik. Subukan mo eh. Amen! Alam ko may kaaway, nakikinig. Yung, alam niyo po, alam natin na ang mga babae likas matadaldal. Pero, iyan po yung ayaw ng mga lalaking asawa. Amen po. Di ba po? Amen. Mahalin. Ay, nasa pagtrabahuhan. Magtulungan kayong mag-asawa. Kasi minsan nakakapikon din yung mga lalaki. May sinasabi kami, hindi ba nakakakinig? Naman sa grabe ko nagdaanan. Nay, kailangan ni Kuya Matt ng counseling. Kuya Matt sa pinakamalaking pinagdaanan dyan. Grabe siya, leader. May nakuha na kami kasama. Amen po. Amen po. Kung tayo po ay may mga problema, nagagalit tayo sa asawa natin, both side, ang lagi po natin iisipin, ako pag nagagalit ako kay Alan, ang lagi kong iniisip, paano ko pag naging asawa ko? Balik ako sa acceptance. Kilos ko po! Pinili ko! Pinaglaban na di ba? Amen. Panindigan. Alam niyo po, kasi sa akin buhay na patotoo. Pag naiinis ako kay Tatay Alan, ako, binabalikan ko po ulit kung paano naging kami. Kasi doon yun yung nakakakilig. Yung i-reminisce mo, pag nag-aaway kayo, di ba mahal mo ko noon? Ibalik mo yung letter A. Alam mo, proven po yan. Alam mo, proven po yan. Pag nagkakagalit kayo, at i-reminisce mo yun, magkakatawanan na lang kayo. Opo, magkakatawanan na lang kayo. Kasi, paano natin dumating tayo sa ganito? Kung noon naman, tinanggap na natin yung isa't isa. Noon pa lang.
Amen po. Pagtrabahuhan po. Hindi po yung galit sasabihin, sige, ayaw na madaldal, mananahimik na lang ako. Hindi rin po pwede yun. Kailangan po ay sabay kayo na nagpapaliwanagan. Pero yung paliwanagan na maayos. Hindi yung paliwanagan nagsisihan. Kami po ni tatay pag nag-aaway, promise po ha, glory to God. Hindi po naririnig ng mga anak namin na nag-aaway kami. Pag nagagalit ako, pag nasa loob kami ng kwarto, alam niyo, pero paglabas ko po, poker face na po ako. Bakit ko ginawa yun? Ayoko po na mawawalan ng respeto ang mga anak ko sa asawa ko. At sa akin din po. Amen po. Kaya, mga lalaki, mga babae, sabay niyo pong pagtrabahuhan. Hindi po pwedeng isa lang ang mag-hold sa pamilya. Dapat pareho po. Paano po yung mga hiwalay na? Kasi yan yung mga yan po yung nangyayari, literal. Ewan ko lang kung totoo, kasi minsan sasabihin, hiwalay na yun pala. Pag uwi sa Pilipinas, sila pa rin pala. Di ba? Paano po yung mga hiwalay na? Na ayaw na talagang magsama. Nagkanya-kanya na ng pamilya. Yun yung sinasabi ko kanina. Pag inalis mo ang A, ang S, ang A, ang W, sinong naiwan? Anak mo. Ang naiwan. Amen. Di ba? Ano ang magandang nakuha ng mga anak mo? Kung pare-pareho nyo silang iniwan. Nanay Jory, iniwan ka din? Yes, iniwan ako. Kaya nga ako tumatag. Kasi ang nagpalaki sa akin talaga naman. Pero dahil nung nakilala ko ang Lord, lalo mo itinanong sa puso ko na kung ano yung pinanggalingan ko, hindi ko gagawin sa mga anak ko. Amen! Amen po. Sinasabi ko po rin niya kay Tatay Alang kasi ako po ay talagang ayaw ng pamilya niya. Ayaw ako, kahit nanay niya. Ayaw ako, pero po, sa akin po namatay. Pero hindi ko pinatay Ako ang talaga hanggang sa namatay. Kayo ba? Hindi na. Diba? Nanay, tatay niya, at lola niya. Sa akin po yung namatay. Although kahit pinalalayas ako, kahit buntis ako, ay, hindi gusto ko to Diba? Alam kong ayaw nila sa akin ginusto ko to paninindigan ko to. Amen po. Kasi po pag bumitaw tayo sa konting problema, wala pong kapupuntahan ang buhay mag-asawa natin. Masisira, kakainin ng anay ang ating ginawang tahanan. At ang masisira po at ang masasaktan ang mga anak na bandang huli, sila yung maiiwan. Amen po. Ganyan po kahalaga ang salitang asawa. Hindi po yan basta-basta ginusto ko lang mag-asawa. Hindi po yan ganun. May mga ibig sabihin po ang letra ng asawa na yan. Amen po. Kung po kayo ay nagkakaroon na ng problema, nakakilala na kayo sa Lord, imposible hindi po aayusin ng Lord. Mga tatay, mga nanay. Wala pong matigas na puso ang hindi binasag ng Panginoon para baguhin. Amen po. Kaya kung nasa problema kayo sa mga relationship niyo, una sa lahat, ang paghingi niyo ng tulong sa Lord. Pangalawa, baguhin niyo yung sarili niyo. Kasi bakit?
Minsan po, sinasaway natin yung asawa natin, ang ibabalik ng asawa natin, bakit ikaw? Amen. Kaya naman, pag sinaway mo yung anak mo, ang sasabihin sa'yo, bakit kayo? Amen. Pag nakita ng asawa mo, kung gaano ang pagtayo mo bilang asawang babae na may submission at bilang asawang lalaki na minamahal ang asawang babae. Ito po ang mangyayari. Amen. Abundance of life. Sabi sa Deuteronomy, the Lord will grant you abundantly and prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land of shore of your ancestors to give you. Amen. May abundance. Alam niyo po ba, sa buhay po namin, sa pamilya namin, glory to God po talaga. Umaani na po kami. Masasabi ko umaani na kami ng pagpapala ng Lord para sa mga anak namin. Minsan nga po, nag-post ako, alam mo ang comment niya, Jory, umaani ka na ngayon. Kasi bakit po? Natapos po yung mga anak ko ng maayos. Natapos yung mga anak ko ng may respeto sa amin. Nagtataka nga yung iba talaga, iniwan niyo yung mga anak niyo? Kaya nila? Yes, kayang-kaya nila. Bakit? Napalaki po namin sila ng tatay nang unang-unang may takot sa Diyos. At pangalawa po, may pagsunod. Sa amin po mag-asawa, mas takot sa akin yung mga anak ko. Kasi syempre, pag ang tatay, mahal talaga yan sa mga anak Ang madalas po talagang nagdidisiplina nanay. Kaya sa amin pong mag-asawa, ang mga anak ko, sit-sit ko lang. Sabi ko po sa inyo, one time, nag-grocery kami. Pati yan si tatay. Naiwan ako sa gitna ng mga, nasaan yung mga kasama ko? Ang ginawa ko po, sumit-sit lang ako ng mahina. Alam niyo po kung saan sila naglabas ang kanya-kanya silang chef. Pati si Tatay Alan, may dala-dala. Habang papalapit sa akin, nagpapaliwanag. Hindi, may tinignan ka. Mama, kasi may tinignan ka. Pag-apit nilang lahat, bakit ang iingin niyo? Ang sabi, sumit-sit lang naman ako. Amen po. Abundance life, inaani na po ng mga anak namin. Alam niyo po ba, sa totoo lang, kaya naiisipan na namin mag-exit ng mga nakakaraan. Kasi po, ang mga anak namin, yung isa po papunta, glory to God po, ito ha, i-advertise ko po ang prayer meeting. Ang prayer meeting po natin may online na. Kaya kung may mga time kayo, umattend po kayo. Sinasagot ng Lord ang panalangin sa prayer meeting. Amen po, ako isa sa answer prayer. Pangalawa po, ang mga anak ko. Yung isa po na pinagpe-pray namin na makapag-start na po siya. Kasi nasa Lithuania. Although po, kahit wala siyang trabaho doon, ang sarap pong magtampay sa Lithuania. Promise. May sweldo. 3 buwan siyang higa-higa. Punta sa ganito, may sweldo, tuloy-tuloy. Pero mas gusto niyang magtrabaho kasi mas malaki yung makukuha niya kaysa sa allowance lang. Alam niyo po, answered prayer sa prayer meeting, hinihintay niya na lang po ang schedule niya pa Germany. Mag-i-start na po siya at ang alam niya po, ang binibigay lang na ng German, ng visa, is 3 months lang. Alam niyo po ba kung ilang buwan ang binigay sa anak ko? Dahil sa prayer meeting, 1 year visa ng Germany. Glory to God. Talaga po, tuwang-tuwa siya, Mami, 1 year binigay sa akin. Yung mga kasama ko, 3 months lang i-renew. Pero siya, dire-diretso po. Amen
doon din po ipapasok natin yung tithes. Katapatan po sa Panginoon. At eto pa ang isang answered prayer. Yung aking pong medtech na pinagpe-pray, tinawagan na po siya ng John Hopkins dito sa Darang. Kaya po nag-iisip na kami ni tatay, uwi na tayo. Kasi sabi ni tatay, uwi na tayo kasi kumbaga kayang-kaya na. Kasi sabi din ng mga anak ko, pwede na mama kayo umuwi. Kasi may ano na kayo, settled na. At ang isa pa po sa abundance na yan, ang mga anak po namin kahit hindi hinian. Alam niyo po kasi kaming mag-asawa, ang ano po namin is hindi kami obligasyon ng mga anak namin. Kami ang may obligasyon sa kanila. Kaya po ang nangyayari, hindi sila obligadong magbigay sa amin ng mga sweldo nila. Pero alam niyo po, dahil pinanaki ko sila sa mga budget, mas malaki pa po yung ipon nila kaysa sa amin. Amen po. At ang maganda pa po sa kanila, na parang nakirin po namin kasi sila sa Panginoon. Mahal ang Panginoon. Kahit po nandito kami, tuloy-tuloy po ang ministry nila sa Pilipinas. Bakit po? Pinagtrabahuan kasi namin. Pinakita namin yung dapat makita ng mga anak namin sa aming mga magulang nila. Amen po. Hindi ko po glory to God. Sa Lord ang papuri kasi siguro kung hindi po kami naging Christian, hindi ko rin po mauunawaan ang lahat ng yan. Diba? Siguro kung hindi kami naging Christian, hindi namin nakilala yung Lord, at hindi namin ibinigay sa Lord ang pamamahala sa amin, ewan ko lang kung nasan kami ngayon. Tulungan ng tatay. Gahatotong si tatay agad. So, inaani na po namin yung abundance life. Inaani na po na, although nagkakaroon, syempre hindi pa mawawala ng problema. Kasi sabi nga ni Pas Mari, andito pa tayo. May katawan pa tayo. Di ba? Pero, yung abundance life ay pinararanas na sa amin ng Panginoon. Amen po. Sasabihin, paano naman po kaming mga single parents? Kung single parents ka, at nasa iyo ang anak mo, iparamdam mo sa anak mo. Una, ipag-pray mo siya, mabuksan ang puso niya sa Panginoon. Pangalawa, ipag-pray mo siya, ay iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. At ang importante, huwag mo siyang tuturuang magalit sa tatay niya, sa pinagmulan niya. Kahit ikay visit na doon sa gumawa sa'yo ng masama na yan, kahit iniwan ka. Amen? Ginusto mo yan, di ba? Iniwan ka. Pero huwag mo siyang sisiraan. Huwag mong sasabihin sa anak mo ang kasiraan ng taong kasabwat
para maging tao mo siya. Amen po. Huwag niyong tatanggalin yung paggalang. Huwag niyong tataniman ng galit yung mga anak niyo. Kahit solo parent ang kayo. Amen. Huwag mo sasabihin, ayun yung tatay mo, may iba. Sa halip po, dahil nakakilala na tayo sa Panginoon, ituro na po natin yung tamang landas para sa anak natin. Amen po. Kaya, mga single parents, hindi naman po ito ay para sa lahat ng may partner lang. Makukuhaan din po. Eh kasi nanay, kanino kami magsasubmit? Eh wala na po yung asawa namin. Sino na po magmamahal sa amin? Di ba po? Yun magiging tanong kasi walang partner. Kaya hanap na po ako para may pagsubmitan ako. Di ba? Nakaharap ako ng lusot para magkaroon ng partner. Hindi ko po yan ipapayo sa inyo. Kasi kahit saan po sa Biblia, hindi kayo makakakita doon ng salitang pinag-asawa ulit ang mga hiwalay. Hindi po. Mag-submit po kayo sa mga anak nyo. Yung submit ng may pagmamahal din po. Bilang nanay, kung ano po yung dapat para ibigay natin sa bilang nanay, ibigay natin. Bilang tatay, wala kang mamahalin, mahalin mo yung anak mo. Amen po. Ganun ang gawin mo. Kaya lumalabas po, kahit wala yung A, kahit nawala ng ibang letra, pero yung naiwang isa, na letter A, hindi na po siya mag-iisa. Kasi naandyan pa rin kayo sa kabila ng lahat. Hindi po siya mag-iisa. Amen po. Dahil higit sa lahat, kahit single parents kayo, naandyan ng Lord, na handa kayong samahan. Amen po. At dadating ang time, aanihin niyo din po yung abundance niya. Amen po. Yun po. At sa mga bilin ko po sa mga mag-aasawa at sa mga bagong nag-asawa, pag dumadating po ang bagyo sa buhay niyong mag-asawa, kapit lang po tayo sa Lord. Amen. At balikan po ulit natin ang umpisa. Ang letter A, ang acceptance ng bawat isa. Kasi nalagay kayo sa kinalalagyan niyan kung anong klase status kayo dahil sa sarili niyong desisyon. Sa sarili niyong pagpili. Amen po. Amen. Kaya po, eto na. Application na po. Ayan. Mga taga-Efeso, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibiro na din. Teka lang. Mali po yung naisulat. Pero tama. Walang mali. Tama. Pananalita at pagbibiro na dira. Dapat opo. Tama. Tama? Ang asawa niyo po, huwag niyo i-curse. Oo, ano? Hindi lang matupad yung gusto ninyo. O hindi lang kayo nasunod. Tapos magtatanong, ano ba talaga gusto mo gawin ko? Mamatay ka na Agoy. Ang salita na yan, ang wag na wag niyong sasabihin sa bawat partner There niyo. is power in declaration. Yeah. Amen. Hindi mo siya pwedeng sabihan ng kahit ano. Maganda lang. Yes. Amen. Speak with blessing. Speak blessing to your partner lagi. Huwag mo silang sasabihan ang kung ano. Sakit ka talaga sa ulo.
ulo, ayan, talaga laging sakit siya sa ulo. Kasi dinideclare mo. Oh. Sinabihan mo, mamatay ka na sana. Tapos pag namatay, iiyak-iyak kayo. Baka dalawa kayong lagay ko sa kabato. Amen po. Huwag ganun. Huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa bawat partner nyo. Lalong-lalo na naririnig ng mga anak nyo. Amen po. Alam niyo yung bakit ganyan kaliit? Akala niyo po ba wala silang nararamdaman pag ang pamilya nila ay may problema? Meron po yan. Meron po silang nararamdaman. Pansinin niyo po, pag nag-aaway kayo, naandyan yung bata. Pag kukunin niyo, takot na yung bata. Lalo na, pag ang kukuha, yung bumangira, ayaw sumama ng anak. Kaya pala. Ingatan mo. Buhay na buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Amen. Ingatan niyo po na maririnig ng mga anak niyo na nagsasalita kayo ng masasakit. Kahit kanino naman kahit hindi sa asawa niyo, hindi sa kahit sa ibang tao po, huwag niya po kayo makikitaan ng masasakit. Eto, may patotoo po ako dito. One time po, kaalisan po yun ni tatay. In-invite kami. Ewan ko, nakwento ko na rin to In-invite kami ng isang bagong balikbayan. Akala ko, sa kanila yung pag-imbita sa amin. Alam niyo po, pagdating doon. Pero yung galing balikbayan, is okay naman. Siya nga nagbigay ng chocolate sa mga anak ko Kaalis ng puno ni Alan. Umalis siya October, November po nangyari yun. Dahil nga po, nung naka-abroad si Alan, marami na kami naging kamag-anak. Hindi talaga. Oo. Di sabi ni tatay, sige, pumunta kayo. So pumunta kami. Alam niyo po, pagdating ko, hindi ko alam na gagawin sa amin. Binigyan yung mga anak ko ng tsokolate. Dumating yung tsahe ni nanay, ay ni Tatay Alan. Alam niyo po ba, na pinagbabawi sa anak namin ng tsokolate. Na hanggang sa pag naalala ko na iyan ako, pinagbabawi sa anak ko yung tsokolate. Pero alam niyo po ba, nakakilala kami sa kanila. Gusto ko lumubog sa pinagkakatayuan ko. Walang lumabas sa bibig ko kahit ano. Yung mga anak ko napatingin lang sa kanya kasi grade 4 na. Nakakaintindi na. Ang Kuya Abraham, ang bilis. Naisubo na niya. Pero masakit. Pero alam niyo po ba, walang narinig sa akin kahit ano yung tsahin. Na parang, pag ano ko'y pinalabas niya na, di ba yung salitang patay ko? Wala silang narinig na. At nung pag-uwi ko, tsaka lang ako umiyak. Tsaka ako tumawag si Alan noon. Kaya nga po, ngayong malalaki na anak namin, ang tanong sa akin, Mama, paano mo kinakaya? Kasi, kung may ganong ugali ang kamag-anak ng asawa ko, mas lalo na sa akin. May mga ganon din po ugali. Sa akin naman po, nagiging problema, babatiin ako, utangan. Tapos, para hindi nila bayaran, aawayan ako. Pero never po sila nakakarinig sa akin ng kahit ano. Kasi ayoko po. Paulit-ulit yun. Ayoko po kasi na maririnig ng mga anak ko na ako'y nagkagalit. Kasi po tatanim sa isip nila yun. Alam nyo, tinatanong ako ng mga anak ko nung one time na pagka kami nagkakausap-usap, Mama, paano mo kinakaya? Lalo na, binati na naman ako. Alam mo, sasabihin ng mga anak ko, ay, tiyado, uutang naman yan na anak. Ngayon mga binatak dalaga na sila, ginagana nila ako. Uutang na naman yan. Kaya ang sabi nila, paano mo kinakaya yun, Mama? Napaulit-ulit na lang.
ba, kahit paulit-ulit, hindi nawalan ng galang ang mga anak ko sa kamag-anak ko. Hindi sila nagpapakita ng kahit ano na masamang ugali, yung pagdadabugan, walang ganon. Kasi hindi naman nila nakita sa aming mag-asawa na kahit na kami paulit-ulit na inuutangan na hindi binabayaran, wala silang naririnig sa amin. Pero dumating din po yung point na nauntog na kami. Hindi na po sila makautang ngayon. Pag po sila nagsabi, bibigyan namin yung kaya namin bitawan na hindi na namin sisingilin. Gano'n na lang po ang ginagawa namin. At yung mga anak po namin, kahit sa side ng daddy niya, kahit harap-harapan silang ginanon, hindi po sila nagtanim ng galit dahil nung time na mamamatay na, yung tiyahin na yun ni Alan, hinanap po ako nun. At lagi namin siyang pinupuntahan. At sinabi niya, kaharap niya kaming mag-anak, kahit sa kabila ng ginawa ko sa iyo, mabuti pa rin yung ibinalik mo. At umiyak po siya noon. Pero alam ko po na, yun po yung way niya para mag-sorry sa akin. Kaya nung pag-uwi namin, sabi nung anak ko, buti mama, hindi ka lumaban sa kanya nung ano. Lalo na po yung teacher namin. Buti mama, hindi ka lumaban. Sabi ko, ba't naman ako lalaban? Unang-una, ano yan ang daddy mo? Kaya parents, nanay, tatay, mga single parents, huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda, lalo na't naandyan yung mga anak natin. Para lumaki po yung mga anak natin na hindi tayo sasagutin. Lalaki sila ng may respeto sa kahit kaninong tao. Lalo na may respeto sa ating mga magulang nila. Amen po. Ang totoo pong application nun sa Efeso 5:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at ng Panginoon. Amen po. Huwag natin silang palakihin nung mabubuyo sila sa paghimagsik. Ano yung paghimagsik? Galit po yun. Huwag po natin silang palakihin na may galit sa sarili, sa magulang nila, sa ibang tao, at higit sa lahat sa sarili nila. Ang conclusion po, hindi madali ang buhay may asawa. Kita nyo naman, di ba? At lalong hindi madali ang pagiging magulang. Ngunit kung tayo ay nananatili sa Panginoon at isinasabuhay ang kanyang mga turo, mapapalaki natin ng maayos ang ating mga anak ng may pagmamahal at paggalang sa kanilang magulang at higit sa lahat may pag-ibig sa Panginoon. Amen po. Yan po yung dapat nating ipasamuhay. Sa lahat ng pagsubok, hindi tayo bibitaw. Amen. Sa lahat ng pagsubok, sama-sama natin haharapin. Isama natin sa planuhin natin ang ating mga anak. Amen po.
buhay namin ngayon, ikaw lang ang nakakapatid, O God. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na harapin ang mga pagsubok na dumadating, O God. Dahil ikaw lamang ang aming sinasamba, O Diyos. Panginoon, sa oras ito, iniluluhod namin, O God, ang aming mga pamilya. Ang mga pamilya namin sa Pilipinas, O God. Lord, hawakan mo rin po sa kung meron ang Panginoon na hindi pa nakakakilala na miyembro ng aming pamilya, O God. Huwag mo pong hayaan, O God, na manatili sila sa ganong kalagayan. Tapos gamitin mo kami, Panginoon, upang makilala kanila, O God. Sa lahat ng aming kakaharapin, Panginoon, sa ibang kami nakakapit, O God. Sa lahat na hinaharap namin, Panginoon, sa iyo lang kami magpapasalamat. Sa iyo lang kami sasamba, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ang mga pamilya namin, mga karamdaman, O God, inilalapit po namin sila sa iyo, O Diyos. Mga Panginoon, ang mapagpagaling mong kamay ay ilakad mo nga po sa kanila at makanta nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Patuloy nga po na kami ay sasamba sa iyo. Kami ay magpapasalamat sa iyo. Kami ay magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ang Panginoon, ang Diyos namin kamay na nagkakalat sa amin. Hallelujah. Glory to the Lord. Ang lahat na ito'y tinatas namin sa iyo ng may papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na iyong anak sa pagtisa ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, as we were blessed, let's remain standing and pag-pray po natin ang ating servant preacher. So, kanina po, while we were listening, I was reminded on how the Lord created a woman. Ginawa po ang Lord, kinuha po yun mula sa kanyang tadyang, sa kanyang rib. Hindi po ginawa ng Lord yun on the top of his head to be superior. It was not taken at his foot para kapakan. A woman was created beside him para maging katuwang. And tama po, wala pong perfect relationship. But church, our God can restore every broken relationship. Kung parang pakiramdam nyo, mas walang pag-asa, pas, hindi po. May pag-asa po. At ang pinaka-masayang, alam niyo po ba, tama yung sabi ni Nanay Jory, sa isang pamilya, pag sira ang buhay ng pamilya, sino pong apektado? Yung A, ang anak. And let's break that curse. Let's break the generational curse. Kasi po, ang nangyayari, usually, sa mga broken family,
Sila po yung naging barubado mga bata. Sila po yung mga bata na napabayaan na walang